DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Anto ka may reklamo, Agda yung terso ayuda me! Tagalay problema ay balay be. Naugip si Mayor. agila mapaga. Nasay daluman nyo'y wadyala. Radyo tayo! Iradyo tayo! Iradyo tayo! Kaibay Dennis Mujarez. Timog ti Pangasinan, Dennis Mujarez. Su pangyanap na solusyon tantulong. At saray kabaluyan tayo nalalamas. Inarapas na mayor! Iradyo tayo! Didili-diliin day papilditan at barangay. Makapasyudot ira! Iradyo tayo! Ay, may sulod kami at taniin tara. Payag laman. Maninang kami lamaong. Iradyo tayo! Anto ka may reklamo, Iradyo tayo! Iradyo tayo! Sabado, Jad Radyo Pangasinan. Paborito. Iradyo tayo. Iradyo tayo! Iradyo tayo! Iradyo tayo! Radyo tayo! Radyo tayo! Radyo tayo! Oras alas 4:01 ng hapon. Magandang hapon bayan. Narito ang programang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, pawang katotohanan lamang. Ito ang programang Iradyo tayo! ang inyong tagapagtanggol, ang sandigan ng mamamayan, Dennis Avalos Mujarez. Kasama din natin sa Aspito Technical, Engineer Dennis Trillo Palaganas, si Engineer Richard Gutierrez Solanday. Nandiyan din. Ngayon po ay araw ng Sabado, ika-12 sa buwan ng Abril 2025. Tayo po ay magsama-sama sa loob ng isang oras mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Dito lamang sa ating palatuntunan. Iradyo tayo! Ang mga isyu, 174 million na hospital equipment ng 14 na government hospital sa Pangasinan. Sino ang supplier? Radyo tayo! Bukas center sa mga daan na udlot. Bakit nga ba? Radyo tayo! Sa espesyal na balita, sino itong kandidato na may sakit na bipolar? Radyo tayo! Wala pong personalan dito. Trabaho lang.
Kung meron kayong sumbong, reklamo, mangyari lamang tumawag sa numero 0939-100-9931. O kaya pwede kayong magpadala sa ating Facebook page at live natin na rin tayo sa YouTube. I-search lamang ang DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. O kaya doon sa aking personal na text line 0946503645. Alas 4:04 ng hapon. Bayan, kamakailan ay naging usap-usapan ang lumabas sa social media ang milyon-milyong halaga ng kontrata na nakuha ng World City Medical Center sa Quezon City. Ang mga hospital equipment na kinabibilangan ng 19 na unit na X-ray machine, 22 unit na ultrasound, 6 na CT scan, isang MRI, lahat ng mga ito ay nagkakahalaga ng 174 million piso. Ang mga hospital equipment ay na-deliver sa mga 14 na hospital noong Desembre 27, 2023 at fully paid ang medical equipment noong December 28, 2023. Aba, kinabukasan lang. Ang masaklap dito, hindi cover daw ng warranty. Bakit naman? Sino ang may-ari ng World City Medical Center sa Quezon City? Tunghayan natin ang paliwanag ng isa sa mga medical staff sa naturang hospital. At nang tanungin kung sino ang may-ari ng World City Medical Center. Ang family G ko po, taga Binalonan sila. Ang pagkakaalam ko po ay nabili nila ang Old Quezon City Medical Center na kinalaunan ay naging WCMC na po. Ayan po Pareho mga ba tayo? kaibigan, malinaw po ng may-ari ng yung World City Medical Center sa Quezon City ay ang pamilya na kilala na taga Binalunan. At sino ang bumili ng mga hospital equipment? Provincial government ng Pangasinan. Sino po ang gobernador ngayon? Taga Binalunan po. Lumalabas na yung may-ari ng hospital at yung bumili ay, aba, iisa. Wala bang conflict of interest? Kasi ang gobernador ng Pangasinan, siya rin ang may-ari ng World City Medical Center. Ang pondo na pinambili galing sa buwis ng mamayan ng Pangasinan. Na ito ay base sa inilabas na COA report. May tuturing na may conflict of interest kapag ang isang naitalaga na opisyal ng gobyerno ay pumasok sa transaksyon kung saan siya mismo ang makikinabang. Base sa nakasaad sa Republic Act 6713 o mas kilala sa tawag na Conduct and Ethical Standards for Public Official and Employees, may mga paraan upang hindi magkaroon ng conflict of interest ng opisyal ng gobyerno. Kapag ikaw ay appoint o inappoint at ikaw ang representante ng gobyerno, nakipagkontratahan sa mismo pang negosyo mo, yan ay matatawag na conflict of interest.
Ito talagang si Mr. One Term, oh. Niloloko na tayo sa lalawigan ng Pangasinan. Tulad yan, 174 million piso na halaga ng mga hospital equipment binili sa mismong hospital na pinagmamay-ari na nakaupong opisyal. Kung mapatunayan yan, maaring maaring masuspindi o matanggal ang opisyal na yan. Nabatay sa Article 183, ang parusa dyan, maaring makulong at siyempre, matanggal sa posisyon, mawalan ng tiwala ang taong bayan sa kanya. Biro nyo. Pira ng mamayan sa Pangasinan, pumasok sa isang kontrata, pero ang supplier pala ay yung mismong hospital nila. Yan ang sinasabi ng mga nagtiwala sa kanya noong 2022. Na sinasabi nila, hindi raw magnanakaw dahil siya ay mayaman na. Ginigisa tayo sa sarili nating mantika. Kinuha ang kalooban ng bawat botante para sa kanyang political interest. Negosyo ang ginawa ng opisyal na ito. Kaya dapat magising na tayo sa bangungot na nangyari sa loob ng 3 taon. Kaya natin buwagin ang mga nangyayaring korupsyon basta tayo'y sama-sama. Oras alas 4:11 ng hapon. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, meron tayong kwan dito, yung natanggap na mula sa 09445 7839. Magandang hapon, idol. Tanong ko lang po, pwede po ba sumama ang mga barangay official sa campaign shortage ng mga kandidato? Kasi dito sa Mangaldan, may nag-post sa isang kapitan na sumama sa parada. Oo nga naman, pinapayagan po yan ng Commission on Election o COMELEC na sumali o kaya sumama sa kampanya ang mga barangay officials, dahil hindi po sila covered ng civil service eligibility, kaya pwede silang sumama sa kampanya ng kailang sinusuportahang kandidato. Pero ito yung mga barangay official, huwag nilang ipagdamot yung mga fasilidad ng barangay. Kung gagamitin o gamitin ng ibang mga kandidato, dapat na ibigay nila yung mga pasilidad ng barangay. Huwag nilang pagdamot yan. At yung katanungan kung pinapayagay ito ng COMELEC yung sumama yung isang kapitan sa parada, oo naman, pinapayagan ng COMELEC yan. Allowed po sila. Dahil sinasabi ng Commission on Election, ang hindi pwedeng sumama yung mga regular employees, yung mga empleyado na covered ng civil service eligibility, at
yung mga contractual sa job order, pwede silang sumama din pagkatapos ng kailang trabaho. After 5 p.m. ng hapon, pwede silang sumama sa kandidato na kailang gustong samahan. Huwag lang sa office hour. Yun po yung nakasaad sa COMELEC circular ng COMELEC. Kaya yung lumabas sa social media na sinasabi nyo dyan sa bayan ng Mangaldan, wala pong problema yan, wala pong problema kung sumama siya sa parada dahil yan po ay pinapayagan ng Commission on Election. Kaya yung nag-post, dapat na alamin muna niya ang guidelines sa COMELEC. Kung ano po yung guidelines sa COMELEC. Alas 4:15 ng hapon, isa pang sumbong na pinarating sa atin mula sa 0943-6589. Idol, kahapon, grabe traffic sa San Carlos mula Agdao hanggang tapat ng City Hall. 2 oras kami naalantala sa sobrang traffic dahil sa asfalto ng daan sa San Carlos Orbis Tondo Road, project ng provincial government, sabi niya. Kung totoo man ito, yung ipinarating dito, perwisyo, perwisyo ang ginagawa ng kontraktor. Maraming mga sasakyan ang naperwisyo sa sobrang traffic. Biro nyo, mula Agdao hanggang sa city proper. Paano mga kabayan natin na nagmamadali sa kailang mga lakad? Hindi ba pwedeng gawin ang asfalto sa naturang daan sa oras ng gabi? Hindi ba pwedeng gawin sa oras ng gabi yan para kakaunti yung mga sasakyan na dadaan dyan at hindi maalantala yung mga iba't ibang mga behikulo. Ang naturang proyekto ay implemented by provincial government. Sa pinarating na balita sa akin, ang kontraktor daw ay yung isang mayor na taga dyan sa Eastern Pangasinan. Dapat ayusin mo yan kung sino ka man na kontraktor na gumagawa dyan at nakakuha dyan. Balita ko malakas ka raw sa nakaupong opisyal dyan. Malakas ka daw sa gobernador. Perwisyo yung ginagawa mo dyan sa naturang lugar. Ang asphalt overlay ay pinunduhan ng provincial government pero lumalabas aspalso yata yung naturang asphalt overlay. Dahil ang sabi ng mga nakakausap ko kasing nipis daw ng papel. Gaano katotoo po yan? Tumawag ka rito sa ating himpilan kung sino ka man na kontraktor, tumawag ka dito sa 0939-1009931 para ipaliwanag mo rin magbigay ka ng paliwanag dito. Ukol dito sa perwisyong ginagawa mo dyan sa San Carlos Orbis Tondo Road, dapat gawin mo ang project na yan sa gabi para walang maperwisyo na mga motorista. Kaya tinatawagan natin itong kontraktor dyan, kung sino man yung kontraktor na gumagawa sa naturang asphalto overlay. Okay. Ayan, basahin natin itong mga viewers natin bago tayo dumako sa ilang pang mga
balita sa hapong ito. Si Jing Nebrada is watching. Si Mitch Bon Bernardo. Ayan, magandang hapon. Armando Dumalanta, o si Kapitana Marit Velasco ng Barangay Banawang, Kalasyaw. Ganon din si Ronald Pidlawan. Ayan, yung iridero dyan sa complex. Si Marlon Viloncia Pasilis. Ayan, nanonood. Ganon din si Loveline Unique Kanta. Magandang hapon. Preken Akili Paraino. Ayan, magandang hapon na sa iyo. Uy, naalala ko nga pala. Kumusta na si Kagawad Kagawad Pak Paraino. Diyan sa may Mapandan. Si Ryan Molina, magandang hapon. Majina Kurda. Uy, nasa Pilipinas ka na. Ayan, welcome home. Eufenia Bungar ng Dasol, magandang hapon. Ganon din si sino pa yun nanditong marami yung nandito na nakabang sa ating palatuntunan. Si Ninita Lumanglas. Ayan, magandang hapon sa inyo. At ganon din magandang hapon kay Trifina Soriano Madriaga. Ayan, magandang hapon. At sa lahat ng mga nakantabay sa ating palatuntunan, magandang hapon sa inyo. Pa-shout out po ako dito kami ngayon sa Ambotel. Mula kay Ronald Pidlawan na diyan sa Kalasyaw. Kumusta na si paganiganing counselor, soon to be counselor, si Kyle Arthur Balduisa Gaspar, taga Ambotel yan si engineer pala ito, si Kyle Arthur Balduisa Gaspar. Ang father niya po ay si Engineer Arturo Gaspar. At sa lahat ng Team Patak, Team 0, dyan sa bayan ng Kalasyaw, magandang hapon sa inyo. Mamaya, basahin natin itong mga reaksyon at yung mga greetings. Okay. Kung meron kayong mga gustong katanungan, yung mga pagbati, mga greetings ninyo, pwede nyo ipadala sa ating himpilan. I-search nyo lamang po ang DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Kay Kagawad Priscilla Solomon ng Barangay Bulo sa Labrador. Uy, pa-shout out din po. Kami dito sa Bunuan, sir. Sabi niya, salamat po. Nasa Bunuan sila, si Kagawad Priscilla Solomon. Mainit ang panahon, kaya nasa Bunuan po sila. Pero taga ako nito, Barangay Bulo, Labrador, Pangasinan. Myra Lapid ng Dasol, magandang hapon, sir. Sabi niya, thank you. Yung mga ibang nagpapabati. Oy, ito, tapusin ko lang ito. Magandang hapon sa Team Patak 10-0. Dyan sa bayan ng Kalasyaw. Si incoming Mayor Patrick Agustin Karamat. Ganon din si Mayor Vice, Mayor Vice. Si Kevin Roy Macanlalay. Magandang hapon. Si Councilor Elias Villanueva. Ayan, number 14. Si
Councilor Manny Datuen, magandang hapon. Kay Ardison Soriano, si Councilor Habardani Messina, Councilor Tis Wanto, Mike Sison, si Give Me 5 Men, Councilor Jose Loresco, magandang hapon. At ganun din si Vice Mayor at siya tumatakbo ngayon na Councilor sa bayan ng Kalasyaw, Nestor Gabrielio. Magandang hapon din kay incoming Councilor, si Kyle Arthur Valdisa Gaspar. Magandang hapon. At ganun din yung dalawang outgoing municipal councilor, si Councilor Gerald Apicial at Councilor PJ De Vera. Magandang hapon din dyan sa may dyan sa Barangay Macabito, Kalasyaw, Pangasinan. Si Kapitan Saldi Bauson, ayan, masipag at talagang matulungin ang kapitan na ito. Si Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Macabito, Kalasyaw. At ganoon din lahat ng mga barangay family dyan sa may Barangay Macabito. Magandang hapon. Si Kon nga pala, SK Federation President Nariana Ayay Messina. Ganoon din kay former Vice Mayor Mahadiba Deb Messina. May kumpadre, kumusta ka na? Long time no see. At ganoon din kay Madam Eileen Messina. Si Kapitan Marit Velasco, nabati ko na kanina ito. At lahat ng mga barangay officials dyan sa may barangay Banawang, Kalasyaw, Pangasinan. Jess Tagle, pa-shout out Boss Dennis, sabi niya. Okay, magandang hapon sa iyo, Jess Tagle. Kay Kapitan Troy Conte ng Barangay Malabago, Kalasyaw. Kapitan Joseph Oson ng Barangay Lungos, Kalasyaw, magandang hapon. Diyan sa may Barangay Kisban, lahat ng mga barangay council, kumusta na po kayo? Kay Boss Reggie Paran, magandang hapon. At ganoon din kay Madam Laksa Messina Paran, magandang hapon sa iyo. Kay former Barangay Captain Carlito Dion ng Barangay Buwad. Ganon din kay Municipal Treasurer Shermel Posirio. At ganon din kay Chris Iko. Magandang hapon sa inyo. Ayan. Ganon din kay former Mayor at soon to be board member ng 3rd District, Joseph Arman Bauson. Marlo Cabierto, boss, kumusta na? Ito, nandito ako, nakaupo. Sige, bago tayo dumako sa espesyal na balita, narito muna ang ilang paalala. Ang puta-putang Iran balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Ang puta-putang Iran sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya, so DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us
through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit Wellcare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. Wellcare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimaggana ka. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Paborito. Oras alas 4:31 ng hapon sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan. Ang inyo pong nakakasama sa hapong ito, ang inyo pong tagapagtanggol, ang sandigan ng mamamayan, Dennis Abalos Muhares. Kasama din natin dyan sa technical control, si Engineer Dennis Trelio Palaganas at Engineer Richard Gutierrez sa Ulanday. Yung isang Gutierrez na sa baba si Raymond Gutierrez. Kayo pa rin ay patuloy na nakikinig at nanonood sa FB Live dito sa ating palatuntunan. Dumako tayo sa espesyal na balita. Ang kandidato na may sayad sa utak. Sino itong kandidato na may sayad sa utak? Ayon sa ating pulgas ng bayan, minsan daw nakikipag-usap sa ibang tao ang kandidatong ito at biglang nagalit. Hindi akalain ng kausap niya na may sayad pala sa utak. Ayon sa ating pulgas ng bayan, mayroon daw hinihiling ang kandidatong ito sa isang tao. Ngunit hindi siya pinagbigyan kaya siya nagalit. Bigla raw nagalit ang kandidatong ito at kinuha ang cellphone ng kanyang kausap at bigla itong binato sa kausap niya. Ayon sa ating pulgas ng bayan, sobrang magalitin ang kandidatong ito sapagkat ipinagmamalaki niya ang kanyang asawa na may katungkulan din sa gobyerno. Sobrang maambisyon ang kandidatong ito. Sinabihan daw noon na doon na lang tumakbo sa bayan nila. Ngunit inayawan ang alok sa kanya
Walang nagawa ang kanyang asawa, kundi sundin ang kagustuhan ng kandidatong ito. Sino kaya ang kandidatong tinutukoy ng ating pulgas ng bayan? Siya nga pala, magandang hapon sa Team Mejia Sordilla, dyan sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Serbisyong Okidok, Vice Mayor Dr. Mark Stephen de Benicia Mejia, soon to be Mayor ng Mangaldan. Gawin din kay former Vice Mayor Jojo Sordilla, kay Atsi Chini Rose Flores, magandang hapon, at Councilor Joel Meneses. Gawin din kay Kagawad Ryan Clata. Okay, Kapitan Marisa Clata, magandang hapon sa inyo. Kapitan Marisa Clata Honsayko ng Barangay Anulid, magandang hapon. At Kapitan Mayla Muyargas ng Barangay Malabago, Mangaldan. Ang kandidatong may sayad sa utak, walang iba. Uy, asa nga pala, magandang hapon kay soon to be Mayor, ang pagbabalik na Mayor ng Bimbalay, Simplicio Sammy Rosario, at ganoon din si ang pagbabalik na Vice Mayor Edgar Itaktak mo Maminta ng Bimbalay, Pangasinan. Magandang hapon po sa inyo. Ang kandidato na may sayad sa utak, walang iba kundi si magandang hapon kay Helen Dasig de la Cruz, nanonood siya ngayon. Magandang hapon din kay former congressman at nagbabalik na mayor ng Bugalion, Mayor Jomel Anthony Ignacio Espino. Ganon din kay ang ina ng tahanan, Mayor Priscilla Mili Ignacio Espino. At ang nagbigay ng transformation sa lalawigan ng Pangasinan, ang founder ng Abante Pangasinan Ilocano at first nominee ng API Party List, si former Governor Amado Tutaan Espino Jr. Ayan, hanapin lang sa baluta ha. Sa likod, nandoon ang number 1, 2, 3. 123 sa baluta ang Abante Pangasinan Ilocano Party List. Ganon din ha kay Governor Amado Pogi Ignacio Espino III. Ayan, magandang hapon sa inyo. Si Secretary General ng API Party List, Secretary General ng Abante Pangasinan Ilocano, at second nominee ng API Party List, si Vice Mayor Attorney Nelson Gayo. Ganon din kay Mayor Engineer Ricardo Valderas ng Lawak, Pangasinan. Magandang hapon sa inyo. Ang kandidato na may sayad sa utak o tinatawag na bipolar, walang iba kundi ito ay may initial na M, as in maraming galit kung siya ang naging leader. Grabe kayo! Alas 4:38 ng hapon. Uy, ito, may mga reaction tayong babasahin dito. Mula sa 0943 6290. Idol, kawawa kami sa Kapitolyo, bawal magsalita at bawal pag-usapan ang nangyayari sa Kapitolyo. Huwag nyo na po banggitin number ko, sabi niya.
Bakit naman? Wala na ba kayong karapatan na magsalita? Di ba meron tayong batas? Yung freedom of speech, freedom of expression. Bakit naman? Pinagbabawalan kayong magsalita. Ano yan? Magiging PWD kayo? PP? Ay, wag naman. 0956-8402. Nagpapasalamat kami kay Gov. Pogi Espino na bumalik na gobernador kasi ang balita dito sa Lingayen kung nanalo pa siya. Sintutukoy. Lahat ng may kulay Espino ay pagtatanggalin. (0933-6820) dito sa Kapitolyo, martial law. Hindi ka pwede magsalita against sa kanya. Aba? Ganyan ba? Maribel Serdan. Ang sabi niya rito, grabe naman. Ang laking pera. Ang supplier, siya pala, sabi niya. Okay. Ganon pala ka. Kwak, 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 kwak. Freddy Soriano, Mejia Sordilla tayo, sabi niya. Sylvia Romero, nanonood po siya ngayon. Si Grendura Lopez ng Lingayen, magandang hapon. O Kapitana na Mayla Muergas, magandang hapon sa iyo. Okay, Anong itong sinasabi nitong isa? Alas 4:41, dumako tayo sa lampang mga issue sa hapong ito. Meron yung lumabas sa balita. Kung hindi ako nagkakamali, kahapon yun eh. Kahapon, tungkol doon sa yung tinanggal ni Tita Mita na 200 million yata na mga Facebook scam. Ang sabi niya umaabot sa mahigit na 2 milyon na Facebook accounts na idinadawit sa scam centers na nag-operate sa iba't ibang bansa kabilang ang Pilipinas, Cambodia, Myanmar at United Arab Emirates ang tinanggal ng Mita. Uy, sana lahat na matatanggal. Magandang balita yan para hindi sila makapagbiktima sa mga inosenteng tao na hangad nila ay yumaman, kumita ng milyon-milyon gamit ang Facebook scam. Marami kasing lumalabas na sa social media na kapag pinindot mo, ikaw ay aalokin ng investment scam. Kapag kumagat ka, aalokin ka ng napakaganda na oportunidad. Gaya ng yung mga kumakagat sa mga patibong nila. Kunwari meron silang yung palaro. May mga pyramid scam. Kapag kumagat ka diyan, ikaw ay para bibigyan ng pagkakataon para makaklaim. Pangatlo,
sabi nila, triplehin mo para mas malaki. Yari ka. Kapag triple ang isinugal mo, yari ang pira mo. Kaya maraming mangyak-yak dyan eh. Maraming mga reklamo. Karaniwan sa scam sa mga Facebook, kasama ang mga scam ng loto, scam sa pag-ibig at iba pa. Mga panloloko ay nakakalat sa iba't ibang lugar, kabilang dito sa bansang Pilipinas. Tinatarget ang mga klaseng yung mga mga taong inosente. Yun ang tinatarget ng mga yung mga manloloko nito. Paano natin na maiwasan ito? Dapat na maging mapanuri tayo. Huwag kaagad magtiwala sa hindi nyo kilalang tao. Lalo na sa mga peking email, yung mga tawag sa telepono, huwag nyong pansinin kung hindi nyo kilala. Dahil yan ay nambibiktima lamang sa inyo. Ang mga manloloko ay palaging nakakagawa ng mga bagong paraan upang makakuha na at makakulimbat ng pera sa inyo. Kaya huwag nyong ibigay yung personal ninyong impormasyon. Lalo na sa bangko, yung mga bank account ninyo, pag binigay ninyo yung code ninyo dyan, ay aba, makukuha nila ang pera ninyo. Malilimas ang pera ninyo na hindi nyo alam. Ngunit may tatlong hakbang na makakatulong sa ating lahat maging ligtas sa mga manloloko. Yung una, huwag magbigay ng pera o personal na impormasyon kahit kanino kung hindi nyo kaano-ano o hindi kayo sigurado. Ang mga manloloko ay mga nag-aalok ng tulong sa inyo. Hingin ang mga personal ninyo at i-verify. Ay magpapanggap sila kung sila ay isang kabilang sa isang organisasyon. Magpapanggap sila na sila ay nasa bangko, sila ay nasa lending, nasa negosyo at iba pa. Kaya huwag kayong basta-basta magbigay ng inyong mga impormasyon. Pangalawa, yung tanungin ang inyong sarili. Dapat tanungin ninyo ang inyong sarili. Kung tunay ba o peke yung mga tumatawag sa inyo. Bago kayo magdesisyon. Huwag pindutin yung mga link, maging sa mga Gcash, ganun. May mga doon eh. Pag pinindot nyo yun, yari kayo. Kaya dapat na i-delete ninyo kaagad. Kung mayroong mga ganyan na dumarating na mga impormasyon na hindi niyo man kakilala yung nagpadala. Dapat protektahan ninyo ang inyong sarili. Protektahan ninyo ang inyong pera kung sa bangko. Gaya ko noon may tumawag sa akin, sabi niya nagpanggap na siya po ay representante ng isang bangko, kilalang bangko rin. Ngayon, siya sabi niya, may utang ka ganito, 100,000 plus. Paano ako nagkautang ng 100,000 plus dyan? Tinatakot niya pa ako. Nanakot pa na ngayon, mabuti na lang may kakilala tayo na abogado, sinanggunin natin ang itinatawag sa atin. Ang sabi ng abogado, punta ka doon sa bangko na sinasabi niya at kumuha ka ng black and white.
Kung mayroon kang utang doon, wala. Pumunta ako. Wala naman pa. Wala akong utang, kahit 5. Ngayon, ang challenge namin doon sa tumatawag, kung gusto mo, magkita lang tayo dito sa barangay ko, dito sa Pangasinan, at magharap na lang tayo sa barangay hall. At on the moment, ibibigay ko yung sinasabi mong utang ko. Ngayon, hindi na siya tumawag. Hindi na siya tumawag. Kaya dapat na pag-isipan muna ninyo yung mga hakbang na yan kung bago nyo pindutin yung mga link, kung yan ba ito totoo, hindi. Alas 4:49. Magandang hapon kay Orben Cyril. Ayan, kumusta na? Yung asawa mo, yung pinsan ko yan Ayan sa may Dasulla. Magandang hapon. Josie Kines, gandang hapon po. Ayan, magandang hapon din. Si Alan Abanis Nuna, magandang hapon din sa iyo. Sabi ni Salvador Kawili dito, huwag sayangin ang boto natin sa walang kwenta na kandidato. Bibili ng boto para magkamal ng Pangasinan is not for sale, sabi niya. Melinda Sebastian, kaya dapat mag-isip na tayo, huwag pasisilaw sa pira sa binibigay ng opisyal na yan. Renante Soriano, diyan nyo makikita na maawa kayo naman, sabi niya, sa Pangasinan. Iboto natin yung karapat dapat, sabi ni yung nagtis ka kanina. Magandang hapon din dyan sa may Western Pangasinan, lahat ng mga nakasubaybay sa ating palatuntunan. Magandang hapon. Naimbagmat nga malum kada kaya amin dita Eastern Pangasinan. Dumako tayo sa lampang mga isyo dito sa ating palatuntunan. Kung mayroon kayong mga gustong iparating na mga reklamo, yung mga sumbong ninyo, pwede kayong tumawag at mag-text dito sa ating himpilan. Ang ating hotline 0939-100-9931 o kaya doon sa aking personal na text line 0946-503-6465. Sabi naman dito ng isang texter natin mula sa 0917 580-1142. Gandang hapon na Sir Dennis dito sa San Carlos. Panatiliin na maayos ang San Carlos. Ibalik natin si Mayor Julier Ayoy Resuelio, sabi niya. Thank you. Magandang hapon sa mga kuwan natin dyan. Nakasubaybay sa lungsod ng San Carlos, yung tropang sama-sama, si Tinta, +9, dyan sa San Carlos. Magandang hapon. Kay Kapitan Joel Cruz ng Barangay Rizal, magandang hapon. Kay Liga President Buit Magat, magandang hapon sa inyo. Ganon din kay former Liga President Nanding Estabilio at kay Kapitan Junan
Estabilio ng Barangay Lelemasan dyan sa may San Carlos City. Si Shermy Baldomiro, yan ang mayor ko, sabi niya. We love you, Mayor Ayuy. Siya nga pala, si City Mayor Ayoy Resuelio, supposed to be, makakapanayam natin kanina. Pero, siyempre, sa yung hectic ang kanyang schedule, kaya't pinagpaliban po. Malamang next week, makakapanayam natin at siyempre, malalaman natin yung iba't ibang mga issues dyan sa San Carlos na dapat niyang asagutin. Kay Danilo DJ, San Carlos maayos, dapat suportahan ang Team Resuelio. Maki Mapalakapak Soriano, good afternoon ka Dennis. Kawatlay mulag yakan goods. Tapos tatlong kung beef sabi niya. Akawat la ko no, nitan. Atan so servisyon patit-patit. Iaratay mangi itir. Nauntan lara no panahon na eleksyon ang gapumet so kalamidad. Wala namang calamity. Ba't ka magbibigay ng relief goods? Dahil political calamity ito? Kaya ka nagbibigay ng relief goods? Aba, saan galing ang pundo na pinapamudmud mo sa mga tao sa loob ng 3 taon? Ngayon ka lang nagparamdam nung malapit ng eleksyon? Nasaan ang serbisyo mo sa loob ng 3 taon? Ay! Kaya ngayon, hahabol-habol. Bigay dito, bigay doon. Sige, tanggap dito, tanggap doon. Iboto nyo yung tamang kandidato na magbibigay ng tamang serbisyo. Magandang hapon sa mga nanonood dyan sa may Bimali, Pangasinan. O dyan sa Bimali, ang sabi nila ibalik ang dangal, ibalik ang respeto. Kaya ibalik natin si Mayor Sammy Rosario. At ganun din si Vice Mayor Edgar Itaktak mo Maminta. Siya na talagang lahat ng mga barangays dyan Edgar Maminta ang kanilang sinasambit na bumalik bilang Vice Mayor, di ba? Dahil alam nila matulungin itong si Vice Mayor Edgar Maminta. Kung ikaw ay nangangailangan ng tulong sa hospital, kaagad na aaksyon yan. Kaagad na sasamahan ka. Kaagad na ibibigay ang tamang serbisyo sa iyo, di ba? Direct ka na sa kanya, di ba? O nawala ng paligoy-ligoy. Marami na siyang nagawa na project. Yung mga nasungkit niyang pundo mula sa national government, mula sa mga congressman at senador. Ilang barangay na yung napagawa niya ng kalsada, yung nakongkrito diyan. Dahil sa effort ni Vice Mayor Edgar Itaktak mo
maminta. Good afternoon, sir, sabi ni Armando Dumalanta. Susana Bungar Bustamante, good afternoon, sir, sabi niya. Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan, Pangasinan, magandang hapon sa iyo. At ganoon din kay Sir Felix Domicilio, si Sir Jeffrey, magandang hapon sa inyo dyan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Wala na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po ay pansamantalang namamaalam sa Himpapawid. Magbabalik po ako sa araw ng Lunes. Ang inyo pong nakasama sa hapong ito, Timothy Pangasinan, Dennis Abalos Muhares, kasama din natin dyan sa technical control, si Engineer Dennis Trelio Palaganas at Engineer Richard Gutierrez Ulanday. Dito lamang sa ating palatuntunan. Dito sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo